Tristan POV. Isang linggo na simula nang mawala si Maya sa hospital, at isang linggo na din ako na parang mababaliw na sa kakaisip kung nasaan na ang asawa ko. Hindi ako umuwi sa bahay namin, dito ko muna itinuloy ang kambal sa bahay ni na Mommy, sila muna ang nag-aalaga sa kambal ko, sina Daddy Chris walang tigil din sa paghahanap at sina Cliff din. Nakatingin lang ako sa kambal ko na mahimbing na natutulog sa crib nila. Nakaupo ako sa kama at iniisip kung paano ba kami kung wala ang mommy nila, maaalagaan ko ba sila. Sa pag-iisip ko biglang nagring ang cellphone ko, na nasa bedside table, kinuha ko iyon at tiningnan. Denrick calling. Agad kong sinagot ang tawag niya, lumayo muna ako sa kambal, at nagtungo sa may bintana. Hello pre, may balita na ba? Tanong ko agad. Honestly Tris, wala pa. Then please do everything I need to find my wife. Ako na naiiyak na naman. Kahit anong gawin ko Tris. Wala talaga akong matrace na kahit anong location ni Dark, sabi niya. Then, bakit ba ang asawa ko pa, diing sabi ko. Naikuyong ko ang kamay ko. Alam kong si Dark ang kumuha sa asawa ko, siya lang naman ang may gustong makuha si Maya sakin. You don't know Joaquin where he is? Tanong ko bigla. Dito siya galing kanina. He's still finding Maya to Tris. Napasay na lang ako at nagpaalam kay Denrick. Tinungo ko ang mga anak ko, tumulo yung luha ko. I will find your mom babies. I will find her. Hinalikan ko sila sa noong dalawa, at lumabas ng kwarto, ibinilin ko sila kay Mina at Manang, wala sina mommy at dad. Trisha naman may pasok. Ako na pong bahala sa kambal sir, si Tina. Sige Tina, aalis na muna ako. Puntahan mo na lang sila sa taas, sabi ko at umalis na. Joaquin POV. Don't try to touch Kirch Tina, banta ko kay Tina bago lumapit kay Kirch at kinarga. Why she's doing here again? Gusto ko lang namang hawakan ang cute niya kasi, sabi niya. Naupo ako sa pang-isahang sofa. Ano bang ginagawa mo dito? Habang hinahaplos ang ulo ni Kirch. Bonibisita ka, sagot niya. I tell you Tina stop visiting me here. Ako tumayo ako at inilapag si Kirch sa sahig, at tinalikuran si Tina. Maya, still missing? Tanong niya nilingon ko siya. Why you ask? Oo nakalimutan ko kaibigan ka pala niya. Kawawa ang kambal kung wala ang mommy nila. So what do you care? Kung wala kang maitutulong pwede ka nang umalis, sabi ko tatalikuran ko sana ulit siya, nang marinig ko ang sinabi niya. Mas mabuti ngang wala siya sa inyo, dahil parang sa kanya lang umiikot ang mundo nyo, dahil sa sinabi niya sa inis ko hinaglit ko ang braso niya papalapit sakin. Shut up okay, don't say anything like a bad words towards her. You will regret Tina I told you. You never know me well, sabi ko at binitawan siya. I'm here Joaquin, please give me a chance to show my love for you, sabi niya na umiiyak na. I don't care about your feelings Tina. Live, maautoridad kong sabi, at tinalikuran siya. Call me rude everything na masama ang ugali ko, pero nagagalit ako dagdagan pa na nawawala si Maya. Nasaan ka ba kasi love, Tristan and your twins needs you. Dark POV. Ano, aalis ka at isasama mo si Maya? Are you kidding Dark? Galit na sabi sakin ni Guyven habang inaayos ko ang mga damit ko sa maleta. At damit na lang para kay Maya na pinabili ko kay Tina. Nang magising siya gumawa ako ng kwento, para maniwala siyang ako ang asawa niya. Gusto ko lang ilayo si Maya, yun lang, at sinara ang mga malita at tinabi sa gilid ng kama. Baliw ka na nga, napapailing na sabi niya. Lumabas ako ng kwarto tinungo ang silid ni Maya, kontra pa rin sakin si Galvan, nakita ko si Maya na nakaupo lang sa kama niya, at nakatingin sa bintana. Maya. Tawag ko sa kanya, agad naman siyang napalingon sakin. Aalis na ba tayo? Tanong niya, tumungo ako at lumapit sa kanya, hinaplos ko yung buhok niya. Yes darling kaya mag-ready ka, after a hour aalis na tayo, sabi ko, tumungo naman siya at ngumiti sakin. Sige hihintayin kita sa sala, sabi ko, at lumabas na muna, naabutan ko ang mga kaibigan ko sa sala na naghihintay. Itutuloy mo talaga? Tanong ni Wayne. Matagal ko nang hinihintay ta, kaya buo na ang pasya ko, ako na naupo sa isahang sofa. Isipin mo muna si Maya bago ang kaligayahan mo Dark, si Kaiser.
She will be happy with me guys. Kaya nga ilalayo ko siya para sa bagong alaala niya. Nakita kong napailing lang si Guyven. Maya, like my sister back then Dark. Oo, hindi niya tayo naaalala kung ano tayo noon sa kanya. Pero hindi ko naisip na ilayo siya sa pamilya niya, kung ako ang nasa katayuan mo, si Wayne. Huwag niyo na lang akong pakialaman, kung ayaw niyo sa plano ko manahimik na lang kayo. Dark Terror na. Si Maya nakalalabas lang ng kwarto niya, napatingin siya sa tatlo. Nandito pala kayo. Nakangiting sabi niya. Ngumiti lang sila at nilingon ako. Mauna na kami, si Guyven na lumapit kay Maya ay sa gulat ko niyakap niya si Maya. Glad to see you again Maya, rinig kong sabi niya. Me too Guyven, nice to meet you ulit, sagot ni Maya. Niyakap din siya ng dalawa bago sila umalis. Dark, hindi pa ba tayo aalis? Oh sorry darling, sandali lang kukunin ko yung gamit natin. Pumunta ako ng kwarto, at kinuha yung gamit namin, at agad kaming umalis papuntang airport. Sa pag-alis namin magsisimula kami na ako ang kilala ng asawa niya. Kung babalik man kami wala siyang ibang kilala kundi ako lang. Tristan POV. Anak, nakita niyo ba si Maya? Naabutan niyo ba? Salubong ni Daddy sakin, pero hindi ako kumibo at dumiretso sa kwarto ko. Naabutan ko si Mommy na katatapos lang sigurong patulugin ang kambal ko. Anak, naabutan niyo ba si Maya? Si Mommy nang napansin ako. Mom, sabi ko na lang at niyakap bigla si Mommy at napahagulhol. Mom, hindi po, hindi ko naabutan ang asawa ko. Anak, niyakap na lang ako ni Mommy pabalik at hinagod ang likod ko. Iyak lang ako ng iyak, habang nakayakap kay Mommy. Pinuntahan namin kanina ang bahay ni Dark, dahil na-track sila ni Denrick, pero huli na dahil hindi namin sila naabutan. Pumunta kami ng airport, pero hindi din namin naabutan. Hindi ko din alam kung saang bansa dinala ni Dark ang asawa ko, kaya hinang-hina akong umuwi, at parang wala sa sarili. Mom, paano na ang mga anak ko? Wala si Maya, wala ang mommy nila. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, iyak ko habang nakayakap kay Mommy. Anak, huwag kang panghinaan ng loob, kailangan ka ng kambal kahit wala si Maya sa tabi nila, iparamdam mo pa din sa kanila, andyan ka para sa kanila. Pero Mom, hindi ko kaya. Hindi ko alam, sabi ko, iniharap ako ni Mommy at hinawakan ang mukha ko. No Tristan. Kahit si Maya ayaw yang marinig galing sayo yan, wala man siya dito alam kung mas grabe ang nararamdaman niya, dahil noalay siya sa mga anak niya, si Mom. Mom, you can do it baby, Maya will back soon, just take care of your twins, sila muna ang isipin mo. Kung nakay Dark man si Maya, alam kong ligtas siya, ikaw na din ang nagsabi mahal ng lalaking yun si Maya. Pero Mom, asawa ko si Maya. Mababaliw ako pag naisip kong siya ang kasama ng asawa ko. I know Tristan, pero wala naman tayong nagagawa, dahil hindi natin alam kung saan siya dinala ni Dark. Sabi ni Mom, hindi ako nakaimik at napatingin sa kambal ko, tumayo ako at nilapitan sila, tumulo na naman ang mga luha ko. Sorry babies, hindi ko na ibalik si Mommy, pero promise gagawin lahat ni Daddy pag bumalik si Mommy, babawiin natin siya, promise, sabi ko at hinalikan sila sa ulo. Pag bumalik si Dark na kasama ang asawa ko, sisiguraduhin kong babawiin ko ang asawa ko. Gusto ko man silang sundan, pero kailangan ako ng anak ko, at isa pa hindi ko alam kung saan siya dinala ni Dark. Anak, magpahinga ka na, ilang araw ka nang walang tulog, si Mom. Sige Mom, magpahinga na din po kayo. Tell Dad I'm okay, sabi ko. By the way Mom, thanks for take good care my twins. You're welcome Tristan. Sige, magpahinga ka na, sabi ni Mommy, bago lumabas ng kwarto ko. Pagkalabas niya agad akong nagbihis, at nilapitan ang mga anak ko. Nakita kong gumalaw si Zyro Clint ang lalaki ko, kaya kinuha ko siya at dahan-daang hinihili. Ang babae ko naman na sila Zyla Trish, mahimbing yung pagtulog niya. Sorry for now babies, wala si Mommy. May kumuha kasi kay Mommy, pero I promises babawiin natin siya, pangako. Hinalikan ko si Zyro sa noo at napangiti. Sigurado akong matutuwa ang mommy nyo. Hinti lang anak, sisiguraduhin kong magbabayad siya sa paglayo niya sa mommy nyo, sisiguraduhin ko. After 8 years, Kuya wake up, we're going to be late. Rinig kong sigaw ni Zyla sa kabilang kwarto, na kwarto ng Kuya Zyro niya.
Kalapit ko lang din ng kwarto ko ang mga anak ko, at nakabihis pang office na. Agad ko ding tinungo ang kwarto ni Zyro. Zyla, gives me some 5 minutes please. I'm still sleeping, rinig kong sabi ni Zyro nang makapasok ako. Oh my good. Daddy, good morning, bati ng baby girl ko, nang makita niya akong pumasok, kaya agad akong yumuko para mahalikan siya. Good morning baby, sabay halik ko sa noo niya. Mamaling ako kay Zyro na nakahiga pa, at may unang nagkatikip sa ulo niya. Daddy, ayaw niyang gumising, sumbong ni Zyla. Then daddies will wake him up, sabi ko at tinungo si Zyro at ginhising. Big boy, gising na. May pasok pa kayo, gising ko sa kanya. Dad, it's too early pa naman, ding niya at kinuha ang unan na nasa mukha niya. Get up big boy. Baka mag-tantrums na naman ang kapatid mo. Please kuya, wake up na, si Zyla na hinihila na ang paa ng kuya niya. Okay, I'll get up, just don't do that, siti niya sa kapatid niya bago bumangon. Mauna ka na, aasikasuhin ko muna ang kapatid mo. Okay dad, sabi niya pa habang nagkukusot ng mata. Kinarga ko na si Zyla papunta sa kwarto niya para asikasuhin. Wala silang yaya dahil gusto kong ako lang ang mag-aalaga sa kanila. It's been 8 years simula nang mawala ang mommy nila, kahit gaano ako kabisi sa trabaho, naalagaan ko sila sa tulong ng mga kuya ni Maya, at ni na mommy. Nasa school lang na din sila at nasa grade 1 na. Pero aaminin ko, nangungulila pa din ako sa asawa ko. Kamusta na kaya siya? Daddy, you look sad na naman, sabi bigla ni Zyla habang banibihisan ko siya ng uniform niya. Daddy's not sad baby, you missed mom again. Tanong niya kahit nagulat ako, napangiti na lang ako at tumango, she looked like her mom lalo na pag ngumingiti. Don't worry daddy, mom will gonna be with us. You told me and kuya she's busy for her work. Yes, baby, she's still busy, that's why she's not here for now, at hinalikan sa noo ang anak ko. Tara na, your kuya is waiting, sabi ko, at kinuha ang bag niya. Pagkalabas namin nakita ko si Zyro na nakabihis na, at dala ang bag nito. Let's go big boy, mag-breakfast muna tayo, bago pupuntahan ng school niyo. Tumayo naman siya at sumunod sakin. Zyla, bakit nagpapakarga ka pa kay daddy, big girl ka na diba? Si Zyro habang pababa kami ng hagdan. Kuya, dad always carry me kaya. It's okay diba daddy? Sabay halik niya sa pisngi ko. Yes baby. Kaya kuya Zyro, hayaan muna si Bunso, okay? Nakapout namang tumango si Zyro. Yes dad. Sabay kaming mag-breakfast pagkatapos kumain, agad ko naman silang inihatid sa school pagkatapos. Behave okay. Hintayin yung mamaya si daddy, okay? Bilin ko sa kanila, nang nasa labas kami ng room nila. Okay dad, si Zyro na humalik sa pisngi ko. I love you daddy. Magbibehave din ako, sabi ni Zyla at humalik din sa akin. I love you too baby. Sige na, pumasok na kayo, sabi ko. Bye dad, sabi nila at pumasok na sa loob. Ako naman umalis na din para pupunta ng opisina. Maya POV. Bukas na tayo mamasyal Maya. Pagod ka pa, sabi ni Dark na nasa tabi ko, habang nasa daan kami pauwi sa bahay namin. It's almost 8 years din kaming wala sa Pilipinas. Pero sa taon-taong nandun ako parang may kulang, at parang may naiwan ako dito. Kaya lang kami bumalik dito dahil na din sa kinukulit ko si Dark na gusto ko na talagang bumalik sa Pilipinas. Please Dark, daan muna tayo sa mall. Pangungulit ko, napasay na lang siya at tumango. Sige, sandali lang tayo tumango ako at humalik sa pisngi niya. Thanks Dark, nakangiti kong sabi ko, umayos ng upo. After minute dumating kami ng mall. Niyaya ko si Dark na pumasok sa isang boutique pero tumanggi siya. Kaya ako na lang, may binili ako sandaling isang dress, pagkatapos lumabas ako ng boutique at hinanap si Dark, pero hindi ko naman makita ang isang yun, kaya naglakad-lakad ako para mahanap siya. Sa paghahanap ko, may nakita akong isang cute na bata nasa labas ng toy store, nilapitan ko siya at kinalabot. Lumingon siya sakin at ngumiti, bigla naman akong napahawak sa dibdib ko, dahil bigla na lang bumilis yung tibok nito. Hi, bakit mag-isa ka? Tanong ko. His eyes looks familiar. Hindi ko nga lang alam kung sino. Gusto ko lang pong tignan yun, sabi niya sabay turo sa isang Iron Man robot. You like that robot?
Opo, kaso ayaw po ni Daddy, siya na lumungkot yung boses. Bakit naman? Tanong ko at pumantay sa kanya, na parang nakaluhod na. Baka daw po magalit si Mommy. Then ask your mom. Hindi naman po pwede. Bakit? Parang sa ginagawa ko nag-i-interview ako. Hindi naman po namin kasama si Mommy, sabi niya. Nagulat naman ako nang bigla niyang hawakan ang magkabila kong pisngi. Alam niyo po kamukha niyo si Mommy, sabi niya. Totoo. Tumango siya. She really looks like you po. Nasa room po ni Daddy. May picture ni Mommy. Sabi niya na pangiti lang ako, kahit iba ang nararamdaman ko sa batang ito. Can I know your name? Tanong ko. Okay po, I'm. Hey darling, you're here, kanina pa kita hinahanap. Naputol ang sasabihin ng bata nang dumating si Dark. Hinahanap din kita kanina pa. Ngumiti lang siya at hinalikan ako sa pisngi at binalingan ng bata. Hey kiddo, you missing? Agad namang umiling yung bata. Hindi po. Dark, can I buy that one? Turo ko sa robot na nakadisplay. Why? May pagbibigyan ka ba? Tumango ako, sino? Siya, sabay turo sa batang lalaki. You didn't know him darling. Please Dark, gusto ko talagang bilhin yan para sa kanya, napasay na lang siya at sumang-ayon sakin. Okay, I'll buy that, sabi niya. Dinala niya kami sa loob at kinubo yung Iron Man robot, at dumiretso sa counter. Nang mabayaran namin ni Dark, nagpaalam na sa amin yung bata, na hindi ko man lang nalaman ang name niya. Tara na, umuwi na tayo yaya ni Dark, at hinhila na ako palabas ng mall. Iniisip ko pa din yung batang lalaki, para kasi pakiramdam ko kilala ko siya. Tristan POV. Kuya, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ni Daddy, salubong agad na sabi ni Zyla sa kuya niya, bigla na lang kasing nawala sa tabi namin kanina. Oo nga Zyro, saan ka galing? Sa toy store po, sabi niya. Napatingin ako sa hawak niya. Wait, where did you get that? Turo ko sa dala niyang box. A lady brought me this, Dad. Nakangiti niyang sabi, nagsalubong ang kilay ko. A lady, why did she buy you that? She asked me po kung gusto ko, pero sabi ko ayaw niyo po dahil baka magalit si Mommy, pero po nang lumapit yung isang guy sinabi niyang pong bibilhin niya, dahil ibibigay niya sakin. Ang daldal naman nito, ang haba ng sinabi. Then where she is? Nag-thank you ka ba sa kanya? Opo Dad, sorry po kung tinanggap ko Promise hindi na po mauulit, napangiti na lang ako at ginulo ang buhok niya. Okay, basta wag na mauulit to Tumango siya at hinawakan ko na sila ni Zyla sa magkabilang kamay, at naglakad palabas ng mall. Dad, kailan ba babalik si Mommy? Tanong bigla ni Zyla, napahinto naman ako at napasay bago siya pinantayin. Baby, busy pa ngayon si Mommy. Can Dad ask a favor? Tumingin ako kay Zyro, tumango naman siya bago balingan ko si Zyla. What is it Dad? Sabi nilang dalawa. Be patient to wait your mom. Don't be mad at her, tumango sila. We're not going to mad at her. We love her Dad, sabi nila. Thank you babies. Sabi ko bago sila yayain nang umalis, Maya, kailan ka ba babalik? Hinahanap ka na ng kambal natin. Inuwi ko na sila pagkaalis namin sa mall. Si Zyla nakatulog na, kaya agad ko siyang inakyat sa kwarto niya. Si Zyro naman pinagbihis ko muna matapos kong ayusin ang prinsesa ko. Bumaba na din ako at nagtungo sa minibar ko dito sa bahay. Kumuha ako ng isang brandy at naglagay sa baso ko. Naupo ako sa stool bar at sumimsam ng brandy. Dad, can I tell you something? Napalingon ako sa pinto ng bar, nang marinig ko ang boses ng lalaki ko. Hey baby, come here. Yaya ko sa kanya, lumapit naman siya sakin, inalalayan ko siyang maupo sa katabi kong stool. What is it baby? Kanina po sa mall yung nagbili sakin ng robot. What about her? She looks like Mommy Dad. Napahinto naman ako sa pag-inom, at nakatitig sa anak ko. What are you talking again Zyro? The lady brought me earlier my robot, she looks like Mom Dad. Nakatingin lang ako sa anak ko. You're not joking right? Baby, tell Dad you're not joking. Agad naman siyang tumango. No Dad, I'm not joking, I saw your wedding picture with Mom. Kaya po naalala ko yun, at nakita ko pong kamukha niya si Mommy. I know my son smart, parang matanda kung makipag-usap ng seryoso. Gusto nang tumulo ng luha ko. Paano kung ang Mommy niya nga yun?
She asked me my name, pero hindi ko po nasabi dahil may dumating na lalaki. Siguro husband niya po, kaya hindi ko nasabi ang pangalan ko, patuloy ng anak ko. You're really missed your mom, son, sabi ko na lang dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa anak ko. Gusto ko mang sabihin na baka nga mommy niya na iyon, pero hindi naman ako sigurado kung si Maya nga iyon. Ayaw kong paasahin ang anak ko na bumalik na ang mommy nila. Yes dad, I miss my mom. Matagal pa ba dad ang paghihintay namin? Gusto ko na po kasing makita si mommy at makasama, sabi niya. Just wait baby. Mom's here soon, just wait, sabi ko na lang. Bukas pupunta ako kina Denrick, at itatanong ko kung bumalik na ba si Dark. Kung bumalik na nga sigurado akong si Maya nga ang nakita ng anak ko. Baka nami-miss lang talaga ni Zyro ang mommy niya, kaya nakikita niya sa babaeng nakilala niya sa mall kahapon, sabi ni Denrick. Nandito ako sa unit niya, dumiretso ako dito sa unit niya, pagkatapos kong ihatid ang kambal. Ewan ko pre, pero parang iba yung nararamdaman ko eh. Sige, tutulungan kita. Kakausapin ko sina Bricks at Hale. Salamat pre, tumayo na ako at nagpaalam na sa kanya. Mauna na ako pre, pupunta pa ako ng kumpanya. Sige pre, tatawagan na lang kita pag may balita na ako, sabi niya. Tumango na lang ako at umalis ng unit niya. Sana ikaw na yung nakita ng anak natin Maya, gustong gusto na talaga kitang makita. Sir, may naghahanap po sa inyo, nasa loob ng opisina niyo, salubong sakin ng secretary ko. Sino daw? Ako habang naglalakad kami pa opisina ko. Mr. Madrigal daw po, sabi niya, nagsalubong naman ang kilay ko. Mr. Madrigal. Opo sir, sige ako nang bahala, sabi ko na lang, at pumasok na sa loob. Naabutan ko nga ang isang lalaki na nakaupo sa visitor chair ng table ko. Mr. Madrigal. Napalingon siya nang tawagin ko siya, agad siyang tumayo at nakipagkamay sakin. Mr. Park Guyven Madrigal, by the way, pakilala niya. Nakipagkamay din ako, bago siya yayaing maupo sa sofa. What can I help you Mr. Madrigal? Guyven na lang Mr. Park, masyadong formal. Okay Guyven, call me Tristan, sabi ko din. So anong maitutulong ko sa'yo Guyven? I came here to talk about your wife, sabi niya, na biglang ikinaseryoso ng mukha ko, at tumingin sa kanya. About my wife? Wait, you know where's my wife? Tumango siya. Hindi ko alam kung nasaan sila, gusto ko lang sabihin ta, para hindi ka na magulat pag nagkita kayo, at hindi ka niya makilala. Teka, anong ibig mong sabihin? Anong hindi makilala? Tak ang tanong ko. May ginawa si Dark sa isip ng asawa mo Tristan, may pinapainom siyang tablet na hindi ko alam kung ano yun, pero gamot yun na pambura ng alaala ng tao, na ikuyong ko ang kamay ko, at tiningnan si Guyven. Bakit mo sinasabi sakin ta? Bakit kilala mo si Dark? Kaibigan ko siya Tristan. Sinasabi ko to sa'yo dahil naaawa ako kay Maya. Kababata namin si Maya kaya mahalaga din sakin ang kaligayahan niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sakin? Pwede mo akong puntahan. Sana sinabi mo noon pa Guyven, para hindi nangungulila ang mga anak ko sa mommy nila diing, sabi ko. Gusto kong gawin yan Tristan, pero maraming nakabantay sa galaw namin. Baliw na si Dark kay Maya matagal na. Sorry Tristan, ito lang talaga ang maitutulong ko. Alam mo bang kung nasaan sila? Kung nakabalik na ba sila? Hindi ko alam Tristan. Simula nang umalis si Dark nawalan kami ng komunikasyon sa kanya. Walang hiyang Dark na yan. Wala talagang puso ang kaibigan niyong yan, galit na sabi ko, napasay lang si Guyven, at maya-maya tumayo na at nagpaalam. Sige Tristan, bawiin mo si Maya sa kanya, yan lang ang masasabi ko sa'yo, sabi niya, bago umalis. Hindi ako umimik at naikuyom ang kamay ko. Dark, anong ginawa mo sa asawa ko? Joaquin T.O.V. Joaquin. Napalingon ako nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko, nakita ko si Tina na naglalakad papunta sa table namin, nasa restaurant kami ngayon kasama si Migs at Drake. She's nice dude, bakit hindi mo paligawan? Si Drake. Oo nga Joaquin, maganda naman siya. Naka-move on ka na naman kay Maya diba? Napasay ako at tumungo, oo naka-move on na ako kay Maya, pero hindi pa ako handang magmahal ng iba. Hindi pa ako handa. 27 ka na, hindi ka ba about a dude, si Drake? Basta, sagot ko na lang. Joaquin, kamusta, tanong niya. Binati niya yung dalawang kasama ko. Nandito pala kayo.
Bakit si Joaquin yung ginugulo nyo, at hindi ang kaibigan nyong si Tristan? He's kinda busy si Drake. May kambal siya, kaya walang panahon samin, si Migs. Sabagay bamaling sakin. Joaquin, hindi ka ba busy? Tanong niya. Hindi naman. Bakit may kailangan ka, tanong ko? Naging okay kami ni Tina, pero hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Pwede bang mag-dinner tayo mamaya, sabi ko, magluluto ako. Sabi niya, napaisip ako at tumingin sa dalawa. Sama kayo. Palihim ko silang pinandilatan ng mata. Okay, sama kami dyan kung papayag si Tina. Si Drake, bamaling naman ako kay Tina. Pwede ba? Tanong ko, nag-alinlangan naman siyang tumungo. Sige ba? Nag-appear yung dalawa, nagpaalam naman agad si Tina na aalis na, ang dalawa naman ngumisi sakin. In love nga talaga yun sa Joaquin. Si Drake. Just like I said, we're friends, sagot ko na lang sa kanila. Hindi pa talaga ako ready na pumasok sa isang relasyon uli. Nagpaalam na ako sa dalawa, na mauuna na, naisipan ko kasing puntahan ang kambal. Nasa kotse na ako nang maisipan kong tawagan si Tristan. O kailangan mo? Bungad niya agad. Wala man lang hello. Wag mo akong istorbuhin, Joaquin, ano bang kailangan mo? Ipagpaalam ko, sanang ako na lang ang susando sa kambal. Baka kung saan mo na namang dalhin. Tristan, sisanduan kulang naman. Pero daan muna kami sa restaurant ng pinsan ng asawa mo, papakainin ko sila doon, narinig kong napasay siya. Sige, pero iuwi mo sila sa tamang oras, Joaquin. Yes boss. Sige, ako nang bahala sa kanila. Sabi ko na lang at pinatay na ang tawag, at nag-drive papunta sa school ng kambal.